So, I wanna take this opportunity to come to ask you if, tadada! Mahilig ka bang kumain? Ako kasi, oo. Lalo na pag may cravings ako. So, anyway, if mahilig kang kumain o kahit isang beses man lang kumain ka na sa buhay mo, which I'm sure you did, so I'm pretty sure that you will be able to answer some of these questions. Grabe, intro pa lang, no? Tanong agad. Pero anyway, madali lang naman to kasi based on experience. So, first, ano yung mga ipinagpalit mo na para sa pagkain? Tsaka, ano yung mga ibinigay mo na kay Aling Maring nung minsan nag-crave ka ng pansit canton tapos pumunta ka sa bahay nila, tindahan nila. Tsaka ano na rin yung mga ipinagpalit ng magulang mo nung minsang naubusan kayo ng bigas kung na-experience mo na yun. At tsaka ano rin yung kung nagtatrabaho ka, ilang oras na ba ang nagugol mo para may kitain, tsaka para of course may maihain kayo sa mesa. Nung tinatanong ko to, nakapag-isip-isip ka ba? I mean like, even for a bit, napaisip ka ba? Kasi grabe no, yung pagkain, ang sarap-sarap kumain minsan na nakakalimutan natin na meron pala tayong mga sinasacrifice. Meron pala muna tayong mga ibinibigay bago natin yung nakukuha. So, huwag kang mag-alala kung napaisip ka kasi hindi lang ikaw yung naka-experience nun. Maski ako. Pero, nung napaisip ako nito, is first, was nung na-encounter ko yung mismong mga sagot na nakita ko sa Book of Genesis, chapter 47, verses 13 to 21. So, anyway, kung tungkol naman sa pagkain talaga ang pag-uusapan, yung book na yon, yung particular na chapter na yon, yung particular na event na yon, ay isa na sa pwede nating tingnan. So, ano nga ba yung mga nangyayari noon sa chapter 47? Yun yung time na taggutom. And there's no other place for the people there back then na wala ng ibang lugar na pwedeng nilang pagkunan ng pagkain kundi sa Egypt na lang. So, ano nga ba yung mga kayang ibigay ng tao para makakain? Ano yung mga kayang ipagpalit ng tao para sa pagkain? So, una na makikita naman yun sa verse 14 to 15. Una, tadaan! Pera. Ito na siguro yung pinaka-obvious. Kasi gumagamit talaga tayo ng pera para may ipangbilhin ng pagkain. Kahit gusto lang natin kumain ng kenting milon, diba? I'm sure that you already did spend even a cent. Kahit na napulot mo lang yun sa silong ng bahay nyo. Diba? So, same as we are now, the people there in Genesis 47, gumamit din sila ng pera para bumili ng pagkain sa Ehipto. So, pangalawa, tadaan! Yun, mga ari-arian nila, na makikita naman yun sa verses 17 tsaka 19. Nako, ito, barter, diba? Napaka-uso nito. Maraming nagaganap na palitan ngayon sa mundo. At hindi pa huhuli dito yung palitan sa pagkain. Gaya ng yung pakikipagpalit ng mga bagay na meron tayo sa pagkain. Like, sako o kilo ng bigas, dilata, o di kaya, sabihin na natin, mango float, spaghetti, para sosyal. So, anyway, the same as we are now, the people there in Genesis 47 also had that moment na nagkipag-barter sila kay Joseph. So, ito pa yung mas malupit. Kasi, hindi lang yung mga basta-basta like relo or anything like alahas lang, hindi. Kasi yung mga pinagpalit nila ng time na yon ay mismong mga alaga nilang hayop at saka yung mga lupain nila. Like, kung ganung klaseng ipinagpapalit na natin sa panahon natin ngayon, di ba? Kung may ipagpapalit na natin yung mismong mga ari-arian natin na ganun kalaki, if we already have such things, grabing pangangailangan na yun. So, grabe. So, pangatlo, na makikita naman sa verse 19. Ito yung, bakit? At ano nga ba ito? So, yung pangatlo is, yung sarili, na makikita sa verse 19, di ba?
teka. What do you mean? I would never, ever exchange myself for food. Hindi po ako pang burger lang, no? So, sige, relax ka lang. Nakaka-tense bigla eh, no? Pero, naaalala mo ba nung bata ka pa? Ikaw yung na-assign sa lunch. Tapos, ikaw yung na-assign sa hugasan nung lunch. Tapos, hindi ka naghugas kasi ayaw mo. Nung merienda time na, wala ka daw parte kasi hindi ka pa naghugas ng pinagkainan. Bumait ka bigla, tas naghugas ka. Tapos, nakapag-merienda ka na. Tapos na. However, kidding aside, hindi naman talaga natin matatanggi na kahit sa panahong ito, ipinagpapalit naman talaga natin yung sarili natin. Yung sarili natin oras, pagod, dugo, pawis, talent, skills, or services. May not be entirely for food, but often, malaking parte siya. Yung iba pa nga gumugugol ng 8 hours or pataas sa trabaho para may mas malaking kitain, tsaka palaging may ipapakain sa pamilya. And, yes! Ginawa rin po iyon ng mga tao sa Genesis 47 when they already had all their money and all their possessions gone for food. They had given their bodies in bondage to Pharaoh and they were reduced to servitude. Grabe no? Ano ba ang pagkain at marami ang mga isinusuko ng tao para dito? So, syempre, nag-research ako. Char lang! And actually, tinanong ko lang naman yung kaibigan kong si Miriam. So, sabi niya, isa sa mga sinabi niya, food is something that nourishes, sustains, or supplies. Wow! As in wow! Bakit? Actually, napaka-obvious naman talaga ng definition ng food, di ba? Ito yung nagbibigay sustansya sa atin. Ito rin yung isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa tayo. Kasi nga, pinupunan nito yung mga pangangailangan ng katawan natin. Lalo na ngayon sa pandemic, di ba? Grabe yung advice sa atin na kumain tayo ng mabuti, ng masustansya. Ganun kahalaga yung pagkain, di ba? Nang binabasa ko yung chapter na yun, I had my realizations and I was reminded of someone who uttered himself alike to a food. Wow! Sabi niya, I am the bread of life. Na matatagpuan naman natin yun sa John 6 verse 48. Kasi alam mo yun, marami yung pwedeng ihalin tulad niya sa sarili niya, pero bakit tinapay? Bakit pagkain? Umabot ba nga sa point na nahirapang umunawa at nahirapang tanggapin ng mga tao na kinakausap niya, ng ibang taong kinakausap niya nung time na yun, to a point na nagtanong sila, how can this man give his flesh to eat? Diba? Grabe, shock na shock talaga yung mga tao nung time na yun kay Jesus Christ. So, before natin mapag-isipang maging zombie, let's put it this way. Nito, subukan nating ilagay ang definition ng food sa uri ng pagkain na binanggit. Like this, Jesus is the one who nourishes, sustains, or supplies life. Simple and true, di ba? Wala nang maraming eklabo. Pero, paano kung totoo rin nito na kung ininahalin tulad si Lord sa pagkain, ay nangangahulugang may isusuko na naman tayo? May ibibigay na naman ba tayo? As much as I want to say na, hindi, wala. Libre lang. Wala kang isusuko, wala kang ipagpapalit. Magsisinungaling lang po talaga ako sa inyo. Because whatever we are giving up for physical food, we are also to give it up to Jesus, the true bread of our lives. Dapat kung gaano tayo ka willing na i-give up yung pera at resources natin para sa pagkain, dapat ganun din pala tayo kay Lord.
kung gaano tayo kagutom at gaano natin ina-acknowledge yung pangangailangan natin sa pagkain, kung gaano natin ina-acknowledge kung gaano kahalaga yung pagkain para sa atin to the point na kaya natin ipagpalit yung sarili natin, dapat ganun din pala tayo kay Lord. Kaya natin isurrender yung sarili natin. Pero ito yung tandaan natin, the absolute difference of the Lord as our true bread of life to our physical food. As He said in John 6:35. Sabi niya, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. It is Jesus saying that. Si Lord po ay limitless and eternal. And may we be made not to hesitate to give up all we have for Him. After all, He provides us everything that we have right now. Truth, He is our everything. He is the one who truly nourishes, He truly sustains, and who truly supplies us all we have in our life. And yes, He is the true bread of our lives.